Mga ka-listeners, huminga ng malalim dahil ang kabanatang ito ay magdadala sa atin sa rurok ng galit, pagnanasa at nag-aalab ni emosyon. Handa na bang ating Rina na patawarin ng kanyang bilyonaryong asawa paggising ng umaga o ang init ng gabi ay panandali ang lunas lang sa sugat na malalim? Simulan na natin. Christine POV, I can take this. Sinabihan ko sarili ko na kalmahan, na huwag ibaba ang dignidad ko. Pero, damn it, hindi ko kaya. I shoved the door open. Hindi marahas ang ginawa ko, sapat para mag-echo ang tunog sa buong kwarto. Walang pakialam kung sino pang nasa loob. Kahit may bata pa, gusto ko lang mailabas ang sakit ng loob ko. Screw elegance and screw being composed. Yun ang pinakita ko. Kahit gaano pa pala kataas ang pinag-aralan mo, kahit anong ganda ng suot mo at gaano ka kayaman, at ikaw ng pinakamagandang babae sa balat ng lupa, pagdating sa pag-ibig, lalo na kapag sinaktan ka, you lose it. Parang tinutubuan ako ng sungay sa tuktok ng ulo ko, pero hindi ako papatol, hindi ako magwawala. Calm, Christine, usal ko sa sarili ko. Titignan ko lang ang walang hiya kong asawa. Tititigan ko ng buong tapang. Humugot ako ng isang malalim na hininga. Buhay ka pa pala. Calm and control. Pero ang dibdib ko parang drum set. Sa loob lahat tinatamaan at ang lakas ng kalabog. Napalingon ng dalawa. Si DJ namutla para bang nakakita ng multong pumasok sa room. Halos mahulog ang dalawang eyeballs niya sa sahig. Kay sarap hugutin. At si Marilu, abat nakangiti, that smug, proud and disgusting smile. Pigil na pigil ang mga kaamo kong manuntok, pero hindi ko sila bibigyan ng satisfaction na makita nilang super affected ako. Hindi sila mahalaga. Naglakad ako papasok. Dahan-dahan, ang mga braso ko nakatiklop sa dibdib. Chin up, eyes lock sa lalaking akala mo patay na. Don't worry, I'm not here to make a scene. May ngiti ako nilabas pero matalim. I'm just here to check if my husband is still alive. So, rumors were true. And he looks pretty comfortable, I said sarcastically. Lumapit pa ako, bubaba ang tingin ko sa bandage, sa binti ni DJ, saka ako ngumisi. Nang makalapit ako yumuko ako, halos sidikit ang bibig ko sa tenga niya. And with clenched teeth, I whispered, walang hiya ka. Ilang gabi ako hindi makatulog, DJ. Ilang ulit ako umiiyak kasi akala ko patay ka na. And here you are, alive and kicking, with your mistress. Hindi ko napigilan sa sarili ko. Pinisil kong binti niya, naigpit habang pisil na puno ng gigil. Nakita ko kung paano biglang nag-curve ang likod niya, kung paanong pumintig ang panga niya sa pagpipigil ng sakit. Para siyang biglang nalamigan sa spine. Good. That's nothing compared sa sakit na binigay mo sa akin. Hayaan mo ako magpaliwanag. Halos hindi ko marinig ang boses niya. Parang humihingi ng awa. No need. I answered firmly. Binitawan kong binti niya. Tuwid akong tumayo. Diretsong tingin sa kanya. Sapat nang nakita ko. Tumalikod ako sa kanya, tumarap kay Marilu. Nakatayo pa rin siya. Pasweet ang posture. Kunwari walang alam. Alagaan mo siya ha. Mukhang ikaw naman talagang kailangan niya. Hindi ako. Ngumiti ako pero yung tipong ngiting hilaw. Parang pilit na masaya pero puno ng panunumbat. Sa'yo na siya. Buong buo. Total, gusto mo ng tira-tira hindi ba? So, magsama kayong dalawa. Why not? Agad na sagot ni Marilu sabay kindat. That smug tone, yung parang sinasabing, I won. Gaga talaga. Napatras ako ng isang hakbang. Umiinit ang batok ko at tila umaakyat sa paulo ko. Pero hindi ko ibababang sarili ko, hindi ngayon. Bago pa ako makalabas ng pinto, dumating sina Ashriel at Uno, parang timang na eksakto pa talagang timing. At pagpasok nila, mga konsitidor na mga kaibigan. Wow, just wow. Nakasimangot ako at pinagbagsakan ko sila ng tingin na parang laser. Kayong dalawa palang bodyguard accomplished, professional, tago na sekreto, puno ng suma ng loob na sumbat ko sa dalawa. Wala silang masabi dahil sa gulat, ang mga mukha nila
Nagkatinginan lang silang tatlo. Parang nagtatalo kung paano ko nakapunta dito. Asan ang loyalty niyo ha? Tinulungan niyo pa siyang itago sa akin? Gusto kong murahin pero I took a deep breath. Next time na magtago kayo ng multo, siguraduhin yung hindi akong niloloko niyo. Hindi ko ninintay ang sagot nila. Tumalikod ako at dire-diretsong lumabas ng kwarto. I could feel my heart cracking. Ang masakit pa, hindi man lang ako tinawag ni DJ. Huminto ako sa tapat ng elevator. Pikit mata at malalim ako huminga. At hindi ako makagalaw. Hindi pwedeng ganito lang. Hindi pwedeng basta na lang akong lalakad palayo habang yung babaeng yun nakatayo dun. Feeling panalo. Walang kahit na anong hiya sa katawan. Hindi ako aalis na hindi ko siya nabibigwasan. Kahit na isang beses lang. Kahit sa pamamagitan ng isang malutong na sampal. Baka sakaling kahit papano gumanang loob kong wasak na wasak ngayon. Bumalik ako. Walang kaingay-ingay. Tahimik lang pero nakakatindig balahibong bawat hakbang ko. Pagbungad ko pa lang sa pinto, walang sabi-sabi, walang babala, lahat sila napatingin sa akin. Lumapit ako kay Marilu. Sa isang iglap lang, tumaas ang isang palad ko at malakas na tumama sa kaliwang pisngi ni Marilu. Tunog na tunog, umingay sa loob ng kwarto. Halos hindi pa siya nakakabawi sa gulat. Isang malakas na sampal ang pinakawalan ko sa kanan naman. Nanginginig ang mga kamay ko. Pero matigas ang mukha ko. Wala akong balak umiwas ng tingin. Si Marilu, nalaki ang mga mata. Hawak-hawak agad ang magkabilang pisngi niyang namumula. Nagtahimik ang buong kwarto. Nahagipan ng mga mata ko na parang tumawa si Ashril at napatakip sa mga mata si Uno. Tahimik pa rin ako nakatingin sa kanya. Walang salita pero bawat titig ko, sigaw ng galit. Pagkatapos binaling kong tingin ko kay DJ, nakatulala. Yung taong pinaglaban ko, yung taong iniyakan ko, pinatawad ko, yung taong pinaniwalaan ko. Tumingin siya sa akin, namumutla, parang biglang nawalan ng hangin ang dibdib niya. Ramdam niya siguro na galit na ako. Christine, mahina niyang tawag, halos pabulong. I hate you. Sagot ko, diretso. Bumagsak ang mga balikat ni DJ. May remorse ako nakikita sa mga mata niya at tila nangihingi ng pangunawa. Let me explain please. Maling-maling iniisip mo. I swear to you, nothing happened. Hindi na ako sumagot pa. I walk away. Tuloy-tuloy, walang lingon, walang second thoughts. Because sometimes, silence and a slap speak louder than any screaming. Habang naglalakad palabas, hindi ko na napigilan, tumulo na lang biglang mga luha ko. Gusto ko silang pigilan pero ang puso ko parang may sariling utak. Sa likod ko, rinig ko pa rin ang late reaction ng malanding si Marilu. Loser ka talaga, Tin. Hindi ka pa rin niya ang pinipili. May kasamang tawa at may kasamang yabang. Akala mo siya lang babae sa mundo, pero wala akong pakialam. Let her bark. She can have him. All of him. Hindi ko siya babalikan. Hindi ko siya lalapitan. Baka masampal ko lang. Nasa tapat ako ng elevator at pinipilit kong kontrolin ang sarili ko. Pero kahit hininga ko mabigat, then someone called my name. Pumikit ako. Ano pa bang kailangan ni Ashley sa akin? Wala akong panahong makipag-usap sa konstitudor niyang doktor. Baka pati siya masampal ko rin. Baka masahulan pa. Harangan niyo nga. Utos ko sa bodyguards na parang mas lalaking version kong energy. Pero hindi rin nagpatalo si Ashril. Sumingit. Nagpumilit na lumapit. Napasabunot ako sa first station. Napilitan akong harapin siya. Okay, explain! Sigaw ko. Halos mapunit ang boses ko sa inis. Let's hear it. Enlighten me, Doc. Mukha siyang guilty tulad ng isang batang nahuling nagbukas ng ref sa kalagitnaan ng gabi. Please, huwag kang magalit. Don't be jealous. Ano yan nagmamadali ang salita? May dahilan ito, Tin. I swear. I can't tell you now, but tomorrow at the event, everything will make sense. Please, just come. Napatawa ako. Walang humor, puro sarcasm. What's with that damn event, ha? May raffle ba ng katotohanan doon? Or is it DJ's Back from the Dead award night? Tumaas kilay ko. Halos hindi ko na mapigilan ng sarcasm. Sabihin mo sa best friend mong halang ang kaluluwa. Siya na lang ang tumanggap ng award. Siya naman ang bida, hindi ba? Si Marilu ang leading lady niya ngayon. I'm sure may trophy din siya. Then, bumukas ang elevator. Pumasok ako agad at hindi na lumingon. Sumunod pa si Ashril. Susubukang habulin ako pero kinarang siya ng mga bodyguards ko.
Bago tuluyang magsarang elevator, inirapan ko siya. Siyang matalim na irap lang pero alam kong sapul. Sapat para maunawaan niyang galit ako. Nagsara ng pintuan ng elevator. Isinara na pa rin ang chapter. For now, pinagkaisa nila ako. Pues, magsama silang lahat. Tanghaling tapat at mainit ang sikat ng araw, pero mas mainit ang dibdib ko. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Ayoko umuwi sa bahay. Ayoko umiyak sa kwarto na parang kawawang karakter sa pelikula. Gusto ko lang makalimot, even just for a few hours. Nag-text ako kay Gemma. Meet me sa bar, here in Makati, now na. Ha? Tanghaling tapat? Bakit? Reply ni Gina. Just come, Gemma, please. At ayun na nga. Sa isang sulok ng bar nakatambay kami ni Gemma at isang bote ng tequilang nasa harapan namin. Hindi ko na pinatagal ang lahat. Agad akong naglabas ng sama ng loob ko. Buhay siya, Gemma. Mahinang sabi ko habang nilalaro ang shot glass sa daliri ko. Si DJ, buhay na buhay. At hindi niya sinabi sa akin. Tumingin ako sa kanya. Naghahanap ng reaksyon. Pero wala akong makitang gulat man lang like, what? And no way. Napasingkap ako. Wait, alam mo na hindi ba? Singhal ko. Damn, Gemma, alam mo, isa ka rin pala. Dismayadong sabi ko. Agad siyang umiling. Amiga, kahapon ko lang nalaman. Kay Uno, gusto ko nga sanang sabihin sa'yo, swear. Pero ang bilis ng mga pangyayari. Hindi ko alam kung paano. Sana sinabi mo pa rin. Pasigaw kong putol. Pero wala eh, galit ako, oo. Pero mas pagod. Kaya imbis na sumigaw pa, nilaklak ko na lang ang sunod na tagay. Sunod-sunod hanggang sa maramdaman ko ng mainit na hilo sa ulo ko. Hindi ako pupunta bukas, bigla kong sabi. Sa event, bahala sila. Sabog na ako. Pero hindi nagpatinag si Gemma, umili siya tapos sinapong kamay ko. Amiga, don't give Marilu the power to think she won. Don't disappear. Show them you're standing, with or without him. I rolled my eyes upward. Ano ko, Gemma? Trophy? Joke? Punchline? Umiling siya ulit. You're Christine Maris Velasco. You walk in that event not for DJ, not for Marilu, para sa sarili mo, para makita nila na kahit sugatan ka, you can still wear your damn heels and look like the queen you are. Udyok niya, natahimik ako. Well, may punto si Gemma. Tumingin ako sa hawak kong baso. Walang sagot doon, pero ramdam ko tinatamaan ako sa sinasabi niya. And maybe she's right. Maybe I owe it to myself to show up. Hindi ko alam kung pangilang tagay ko na. Bastang alam ko sumasayaw ng paningin ko. Tawa ko ng tawa, minsan naiiyak, minsan napapamura. Putya, ang gulo ko. Pero hindi ko ine-expect habang nakasandal ako sa lamesa. Halos, himatay na sa kalasingan, may mga braso na dumampot sa akin. Mabango, warm and very familiar. Wife, sa his ng tequila naramdaman kong lakas ng dibdib niya sa likod ko. Si DJ. Anong ginagawa niya dito? Bitawan mo nga ako. Asi ko, sinubukan ko siyang itulak pero hindi niya ako binitawan. Inalalayan niya ako. Let me take you home. Wala na akong nagawa pa dahil groggy na ako at parang floaty, parang wala sa sarili. Pero bago ako tuluyang nawalan ng malay sa kalasingan, naramdaman ko masuyong haplos niya sa likod ko. Buong ingat, may kasamang pagmamahal at parang nagsisisi. Pero, sorry is not enough. Nagangat ako ng ulo. Pupunta ako sa event bukas. Sabi ko lasing na lasing pero buo pa rin ang tono. At maghahanap ako ng kadate. Akala mo ikaw lang ha? Hindi ako kawawa no? Maganda ako. Pero kahit pamatapang ang mga salita ko, ang boses ko nanginginig. Kasi kahit na gusto kong magalit, gusto kong ipamukha sa kanya na kaya ko nang wala siya. Pero hindi pala totoo, ngumisi siya. Yung ngiti niya na nakakainis pero nakakalusaw. Buisit ka DJ. Hindi siya sumagot. Hindi nagpakita ng selo sa sinabi ko. Hindi rin nakipag-argue. Instead, bigla niya na lang akong hinalikan. Wala man lang pasabi. Warm, mabagal at malambot. Parang sinasabi ng mga labi niya na, I'm here. I'm back. You are mine and I'm sorry. No, dapat ko siyang itulak. Na dapat ako masaktan. Na dapat akong lumaban. Perong nangyari, humalik pa ako pabalik. Wala akong pakialam kung tama ba o mali. Wala akong pakialam kung kasalanan ba to. Wala akong pakialam kung anong sasabihin ng mundo. Basta ngayong sandaling ito, lasang alak ang labi ko. Pero siya pa rin
ang gusto kong tikman. Umungol ako sa pagtutol nang huminto siya sa paghalik sa akin. Para ako nabitin sa naputol na langit. Oh, don't stop. Bulong ko habang nakapikit pa rin. Just kiss me. Pero hindi halikang sumunod. Ang narinig ko lang ay parang gurgled sound mula sa kanya. Hindi ko alam kung natatawa ba si DJ o kung sinasadya niyang asarin ako. DJ, tawag ko sa pangalan niya. Parang pakiusap. Halos silahin ko mukha niya pabalik sa akin pero hindi siya kumilos. Ramdam ko lang ang mahigpit na yakap niya at parang ayaw akong bitawan. Makalipas lang ang ilang sandali, bigla ko naramdaman na umandar ang sasakyan at naulinagan ko ang malakas na tunog ng makina. Makalimas pa ulit ang ilang minuto, unti-unting huminto ang sasakyan. Tapos sa mga susunod na pangyayari, naramdaman ko ang malambot na likod ko. Tapos si DJ, dahan-dahang yumuko at hinalikan ang noo ko. Mahal kita, aniya sa boses na hindi na kayang itagong emosyon. Kaya ako nabuhay dahil mahal kita. Napapikit ako. Hindi ko alam kung dahil ba sa alak o sa mga salita niya, pero parang lumutang ako. Pero kahit nalasing ako, gumagaan pa rin ang utak ko, lalo ng puso kong taksil. Gising na gising. Gusto ko pa ng halik niya. Gusto ko na mga yakap niya. Yung init ng palad niya sa balat ko. Naramdaman ko na gumalaw siya tila aalis, pero kagad ko siyang hinawakan sa braso. Saan ka pupunta? Tanong ko talos mapamulit ako sa kalasingan ko. Halikan mo ko ulit, bulong ko habang hinila ko siya pabalik sa akin. Inuutusan kita, Douglas Jan Bentacourt. Halikan mo ko. Narinig kong natawa siya dahil siguro sa utos ko. Hindi ko kailangan ng paliwanag, hindi ko kailangan ng kahit na anong sermon. Ang kailangan ko halik niya at siya lang. Are you sure you want my kiss, wife? Bulong ni DJ. Unti-unting nilalapit ang mukha niya sa akin. Tumingin ang namumungay kong mga mata sa kanya na parang may bagyong pilit kinukubli. And for some reason, I didn't want to stop him. I didn't want to run. Gusto ko lang siya, his warmth, his presence, his kiss. I nodded slowly and my lips slightly parted. Just kiss me please. I murmured barely above a whisper at hindi nagdalawang isip si DJ. Warm, slowly, deep, yung halik na parang may buhos ng ilang taon ng sakit, pagnanasat, pangungulila. Hindi to halik ng isang lalaki nagmamadali. Ito yung halik ng isang asawang nagmamahal. Para ako nalulusaw, parang walang ibang mundo sa paligid ko kung hindi siya lang. Sumilab sa init ang buong katawan ko kahit naka-aircon naman ang buong kwarto. DJ, bulong ko habang pinipigilan ang sarili kong umungol. Tinig niya. Paus na. Don't stop. My voice low and begging. Hinila niya ako palapit sa dibdib niya at this time pareho na kaming hinihingal. He cupped my face and stared at me. Matagal at parang may hinahanap o tinitimbang kung okay lang bang ituloy ang lahat. Sa titig pa lang niya, ramdam ko na mahal niya ako and I hated how much I still wanted him. I'm your wife, bulong niya. I never stop wanting you kahit nagalit ka, kahit na umalis ka, kahit na magwala ka, susuyuin pa rin kita. Pumitag ako, hoping the sting in my chest would go away. Then, prove it. Hindi ko na kailangang ulitin. Muling naglapat ang mga labi namin. Mas mapusok, mas malalim ang aming halikan as if both of us were clinging to a memory, a dream, or maybe a second chance. I'm close. Ako rin halos mapasigaw na ako at sabay naming narating ang rurok. Magkakapit, magkayakap at pawis na pawis. Halos hindi na makahinga. Nanginginig pa rin ang katawan ko habang unti-unti siyang humiga at ako nakapatong pa rin sa kanya. Tahimik sa loob ng kwarto, maliban sa mabilis naming mga paghinga. Niyakap niya ako ng mahigpit at tinilikan sa noo. I miss you like hell, Anya. Mahina pero puno ng init at emosyon. Hindi ko alam kung anong nangyari, naging wild ako dahil ba sa alak o sa pagmamahal ko sa kanya. Bastang alam ko lang ngayon, nakaunan na ako sa dibdib niya. Habang pareho kaming tahimik, hindi awkward, hindi rin pilit, tahimik lang na puno ng ibig sabihin. Naririnig kong tibok ng puso niya, mabilis gaya ng sakin. Hinaplos niya ang buhok ko, dahan-dahan at parang natatakot na mawala ako ulit. I thought I lost you. Mahina niyang sabit halos bulong. Hindi ako kaagad sumagot. Gusto ko siyang tanungin. Bakit ka nagtago? Bakit mo ako niloko?
Pero lumabas lang isang tanong na mas mababaw pero mas mabigat. Masaya ka ba sa kanya? Naramdaman kong humintong kamay niyang humahaplo sa buhok ko. Ramdam ko na tumigil din ang paghinga niya saglit. No, sagot niya ng diretsahan. I wasn't happy. I was surviving. Ano klaseng tanong yan? Umangat ako ng bahagya, tumingin sa mga mata niyang puno ng pagod, guilt at kung anong emosyon na ayaw pa rin niyang ilabas. Then, bakit? Because I thought I was the only way to protect you, Anya. Christine, nakala ko noon, kapag hindi mo nalaman, magiging okay ka. You'd move on. You'd be safe. But I was wrong. Napalunok ako. Naramdaman kong pangbundol ng luha, pilit kong kinukubli mula kanina. You were more than wrong, DJ. I was dying every single day. Akala ko nawalan ako ng asawa, ng partner, ng buhay. Hinawakan niyang pisngi ko, pinunasan ng luhang hindi ko na malayan dumaan. I'm sorry, bulong niya. I didn't think it would hurt you like that. Napagahal ka pa ako ng tawa, masakit na may pait. How could you not know, DJ? Mahal kita. Mahal na mahal. And losing you almost killed me. Sandaling katahimikan, pareho naming sinubukang kontrolin ang bigat sa aming dibdib. Sa kanya ako niyakap ng mas mahigpit, hindi na parang asawa, parang taong takot mawalan ng dahilan para mabuhay. I'm here now, bulong niya. And I'm not letting you go again. Not this time. Umangat muli ang mukha ko at sa gitna ng luha, ang mga labi namin ay muling nagtakpo. Pero iba na, mas banayad, mas malambing at parang sinasabing, let's fix this. Slowed it together at sa halik na yun, sa haplos na maingat pero punong-puno ng pangungulila, alam ko na kami talagang para sa isa't isa. Akala ko tapos ng mainit naming sandali, but I was wrong. Hindi pa man tuluyang kumuhupang paghingal ko, bigla akong binuhat ni DJ. Parang walang sugat siya sa katawan. Pampalakas pala ang lovemaking at pampatibay ng tuhod. DJ, sambit ko ngunit hindi siya sumagot. Sa halip pinila niyang katawan ko palapit sa pader. Dinikit niya ako doon. Ang likod ko sumandal sa malamig na semento habang siya nakatayo sa harap ko. Hawak-hawak ang hita ko sa magkabilang braso. Gusto mo pa diba? Say it. Anya, habang mariing na nakatitig sa mga mata ko. Hindi na ako nakasagot. Hindi na kailangan dahil ang katawan ko na mismong sumagot sa kanya. Round 3? Tanong niya, nakangiti. Napatawa ako. Nanginginig pa rin. Hayop ka, DJ. Yes, hayop na hayop ako sa pananabik ko sa'yo. Nakangiti ako nakatulog habang nakaunan sa maskulado niyang braso. Ramdam ko pa rin ang haplos niya sa buhok ko at ang malamig na halik niya sa noo bago ko tuluyang dalawin ng antok. Damn you, DJ. You still know how to kiss away my pain. Sa gitna na nagbabagang tagpong ito at ng matinding komprontasyon ng mag-asawa, may isang mahalagang aral na iniwan sa atin ng kabanatang ito. Ang galit at pride, gaano man to katigas sa simula, ay madalas natutunaw kapag humarap na sa katotohanan ng totoong pag-ibig at pangungulila. Ngunit ang pisikal na paglapit ay simula pa lamang ng paghihilom dahil ang tunay na tiwala ay binubuo sa pamamagitan ng tapat na pag-uusap. Hindi lang sa init na mga yakap. Ipinakita sa atin ni Christine na maaari siya maging marahas sa mga taong umaahas sa kanyang pamilya. Ngunit nanatili siyang marupok at mapagmahal sa lalaking nagmamay-ari ng kanyang buong puso. Sa kabilang banda, si DJ naman ay nagbababala na gagawin niyang lahat maging ang magpakahayop sa pananabik. Makuha lang muli ang kapatawaran ng kanyang asawa. Ngayong magkayakap silang natulog matapos ang sunod-sunod na round ng kanilang pagsuyo. Ano kaya ang magiging reaksyon ni Christine paggising niya sa umaga kapag nawala ng amats ng alak? Matutuloy ba siya sa engranding event bukas kung saan ipapakilala si DJ bilang bagong CEO ng Velasco Pharmaceuticals? At ano kayang ganting-higanting na pahiya at nasampal na si Marilu? Huwag bibitiw mga ka-listeners dahil sa susunod na kabanata, mas lalong sasabog ang katotohanan sa harap ng maraming tao. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay dito sa ating channel. Akong inyong lingkod sa bawat emosyon na nagpapaalala ng puso ay maaring magalit. Ngunit ang tunay na pag-ibig ay laging may huling hantungan. Mag-ingat kayo palagi at hanggang sa muli.